ni Elijah doon sa babae na nagpatayo o naggumawa ng kwarto para sa kanya. Because na-bless po yung babae. Ang babaeng ito yung matagal ng panahon, wala na siyang may healing, pero nakita ng servant ni Elijah, wala po siyang anak. Kaya sabi ni Elijah, tinawag yung babae, by this time next year, you will have a son. Mga kapatid, by this time next year, hindi po in-expect ng babae na yun po ang ibibigay ng Panginoon. Ngunit alam ng Diyos ang kanyang pangangailangan. Wealthy po yung babae. Super yaman po. Kaya nagpagawa nga po ng kwarto doon sa kay Elijah. Dahil every time na dumadako doon sa Elijah, nagagawi, ay lagi pong nanunuluyan sa kanila. Kaya nagdesisyon po sila, bigyan na lang ng kwarto. Nag-offer po sila. Kaya ang sabi po ng servant ng God, by this time next year, ano po ba yung matagal ng nilolong ng heart nyo, dinidesire nyo? Maaring wala pa. So, let your heart focus on that. By this time next year po, abangan po natin mga kapatid. Huwag po tayong bibitaw, mas lalo po tayong maging maalab. Kailangan po nating mag-focus at stake po ang pananampalataya. Very critical po ang panahon. It's between death and life. Wala sa gitna. Ang iyong pananampalataya, huwag mo sasabihin na, ay, kuwan mo na ako, namlay muna ako. Hindi po. Mamatay ang pananampalataya, umabuhay. Mag-apoy, umanlamig. Mag-apoy, umanlamig, mga kapatid. So, napakahalaga po. And that is why today, napakahalaga po ng revelation ni Lord sa buong araw pong ito, bago po pumasok ang 2024. Lalong-lalo na po sa iba na matagal nang hindi nakakatanggap ng revelation from the Lord. Rema, yung talagang yung salita ng Diyos talagang nanunuot, buhay na buhay, that make us talagang, that will move us to do something, that will move us na talagang may gagawin tayo. Yun po yun. That will transform us. Yung po salita ng Diyos. Kaya 1, 2, 3 na mensahe po, napakahalaga today. Mahalaga po dahil God is counting 1, 2, 3, basic po ito Pag nag-count ng 1, 2, 3, 1, 2, 3, basic po yan. Kaya mahalaga po, huwag po nating kakalimutan ang basic. And today, this is about vision. Ang sabi po sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people cast off restraint. Gusto ko pong gamitin, ito pong version na ito, cast off restraint. But he that keepeth the law, happy is he. Gusto mo ba maging happy? Enjoy ang buhay mo? Masaya? Keep the law. And that's the result of vision. Mahalaga ang vision. But I will focus more on self-restraint. Other words for self-restraint in the Bible, self-discipline and self-control. Mahalaga ang pinapapila ng vision, ng focus. What is the source of vision? Ano po bang pinagmula ng pangitain? It's the layunin ng Diyos, the purpose of God. Ang pinagmumulan po ng lahat ng ito, vision, mission, yung pong purpose, layunin ng Diyos. That's the source ng lahat pong ito. Mahalaga po talagang ating pong pagtuunan ng pansin yung layunin ng Diyos. Doon po nagmumula yung vision, pangitain. The dream. Doon po nagmumula yung mission. Doon po nagmumula yung, kaya gumagawa po tayo ng plano. We make plans. Nagpaplano po tayo every now and then. Because of that, mga kapatid. Because of that. Now, let's focus more on the people cast off restraint. Pag walang pangitain, people run wild. No self-discipline, no control, no self-control. Gaano kahalaga po ang self-restraint, self-discipline, and self-control? Ito po, titingnan po natin. Dahil kapag wala po talaga ang pangitain, hindi malinaw ang pangitain, walang focus, ang tao po, kalat ang lakad. Kalat po. Kalat.
hindi po focus. Walang direction. Kung ano na lang ginagawa. Ano? Wala pong pagpaplano. Kasi nga po, walang vision. Kaya, nagkakaroon po ng chaos. Nawawala po ang discipline, nawawala po ang control. Saan po ba naihiling tulad ang taong walang self-control? The wisest king who ever lived, may sinabi po dito, sa Proverbs pa rin po tayo. Proverbs 25:28. Ang sabi po niya, ni Haring Solomon, a man without self-control is like a city broken into without walls. No. So without walls, broken. Without walls. Ano? Alam po ba ninyo, ang konteksto po nito sa panahon ni Solomon, kasi uso po no nag-aangkat ng mga weapons. Ano? Katulad po ngayon. At ang pinaka-source ng mga weapons po noon, ng mga malalakas na karwahe, kabayo, ay ang Egypt. Ang Egypt. Naging powerful po ang Egypt. Ano? Just like in the time of Joseph. Ano? Hindi lamang po sa armaments, sa mga armas. Ano? Pero maging man po sa pagkain, dumating po panahon, naging powerful po ang Egypt. So nagkakaroon po sila ng mga karwahe mula Egypt. Alam po ba niyo ang walls, ang pader po ng Egypt at that time? And that is why very strong po ang Egypt. Ang kapal ng pader po nila, pwede pong tumakbo, magkakasabay ang 4 na karwahe. Gaano po kalapad ang karwahe? Ang karwahe ay binabatak ng kabayo. Kung sasabihin natin, siguro yung ordinary na maliit na 4 wheels na sasakyan, ganon kalapad ang karwahe. 4 na sasakyan, pwedeng sabay-sabay na tumakbo, magkarera pa sa ibabaw ng pader ng Egypt at that time. Gaano kakapal ang pader ng Egypt? That's how strong Egypt is at that time. Pag ang pader wasak, patay. Self-destruction. If you have no self-control, self-destruct ang mangyayari. Self-destruction. Mawawasak, mamamatay, mapapahamak. Kaya, ganun po kahalaga ang self-control. Parang syudad na broken ang walls. So, napakahalaga po ng self-control. Yan po ang nakikita. The wisest king who ever lived, si King Solomon, nakita po niya. At ang kanyang comparison ay ang walls. At walang sikat na pader noon, kundi ang pader ng Egypt. So strong, ang kapal. Ano? Kaya ganon ang tao na walang self-control. Napakahalaga ng self-control. Ano? Kapag wala ang self-control, parang syudad na exposed po tayo. Sa lahat po ng klase ng tukso, ikaw ay madaling pasukin. Ikaw ay madaling igupo ng mga tukso, ng mga problema. And that is dangerous. Yan po'y napakadelikado. Kasi malayang-malaya itong makapasok sa iyo because you lack self-control. Wala tayong self-control. May dagdag pa po siya sa Proverbs 14, verse 17. Ano ho? Pwede bang pakibasa po ng mga kabataang nandito? 1, 2, 3, go. A quick-tempered person does foolish things, and a devious man is hated. Yan po. So, marami pong gumagawa nang hindi ka nais-nais, ano, dahil yung kanilang temperamente. Ano? Sila po'y madaling maggalit. Ano? They lack self-control, mga kapatid. Alam nyo, magiging mailap yung katagumpayan. Magiging mailap yung gusto nating marating if we lack self-control. Hindi tayo tatagal, especially sa leadership. Hindi tayo tatagal. Kasi kapag wala po ito, bukas na bukas upang tayo ay igupo, upang tayo mawasak. A man without self-control, siya ay merong self-destruction.
magkakaroon po ng self-destruction. Mawawasak at mawawasak. Kaya nga po si Pablo, malaki po ang kanyang natutunan mula po nang ma-encounter niya ang Panginoon. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 9:27, tingnan niyo si Pablo. Kasi si Pablo po, siyempre, hindi po ordinaryong tao po yan. Once na hindi ordinaryong tao, mga kapatid, talagang matindi po yan. Sabi nga ng iba, malupit po daw mangaral si Pablo. Ano ho? Pero nagkaroon po siya ng transformation. Ano ho? Kaya sabi niya sa 1 Corinthians 9:27, no. Sabi niya, I keep on disciplining my body. So yung pong interrelated po yung self-restraint, self-discipline, saka self-control. Dito ginamit niya yung discipline. Ano? I keep on disciplining my body, making it serve me, so that after I have preached to others, I myself will not somehow be disqualified. Alam po ni Pablo. Pag wala siyang self-discipline, hindi po siya protektado. Ano? Pag wala siyang self-discipline. Pag hindi niya binantayan yung habits niya, yung mga ginagawa niya, and nalimutan niya yung discipline. As a preacher, as a servant of God, apostles, bilang anak ng Diyos, bilang disipulo, yun po ang magbubukas upang siya'y mawasak. Marami po, mga leaders, because nakaligtaan po yung self-discipline. Ito po ang nagbukas para sila ay mawasak. Kaya sabi ni Pablo, it will disqualify me. Kaya I keep on disciplining my body. Pag hindi ka naging aware, hindi ka naging maingat, that will disqualify you. Yes. Doon sa calling ni Lord. God is not disqualifying us. Ang Diyos ay hindi tayo dinidisqualify. Ano? Hindi po tayo dinidisqualify ng Diyos. Pero sino pang magdidisqualify sa atin? Tayo. If we lack self-discipline, if we lack self-control, self-restraint, madidisqualify po tayo. Kaya si Pablo po, ito ingat na ingat siya eh. Sabi niya. Kasi pag wala siyang discipline, hindi niya na-apply sa kanyang body. Tingnan niyo yung mga halimbawa ng lack ng self-discipline, self-control. Unang-una po, ang pinakaunang nilalang sa balat ng lupa. Ano pong pangalan nila? Adam and Eve. Ano ho? So nawala po ang kanilang self-control, ang kanilang self-discipline, self-restraint. Dapat napigilan po nila ang kanilang sarili, na-control nila, mga kapatid, nung inaalok po sila at tinukso ng ahas. Dapat ang namayani sa kanila. So kailangan may control ka dyan. Kailangan i-restrain mo ang sarili mo. Huwag kang kakagat kasi may mga offer po eh. Pero kumagat po sila sa offer, hindi po nila na-control ang kanilang sarili. They lack discipline. Ano ho? At hindi po na-restrain ang kanilang sarili. So, kinain po nila ang bunga ng puno na hindi ipinakakain ng Diyos kaisa-isa. Marami naman silang pwedeng kainin. Because our body, the flesh, may longing po yan. No? May pagnanasa po yan. Mga kapatid. So, the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. So, may pita po ang laman. Nalaglag po sila, mga kapatid. And you know, ang effect po nito, it's the whole human race. Ang buong sangkatauhan naapektuhan dahil po they lack self-control, self-discipline, self-restraint. Tingnan nyo ang impact. Kaya nga, ganun kahalaga ang self-control. The impact, napakatindi po ng impact. Pag ang husband, ang parents, nawala ng self-control, self-discipline, self-restraint, at napailalim, no? Hinayaang mabuksan sa mga tukso, patay. Hindi lang sa maapektuhan. Sino maapektuhan? Pamilya. Naalala nyo si Samson? Naalala nyo? Si Samson. Mga kapatid. So, bumigay si Samson.
Hindi po dito basehan yung ikaw ang malakas eh. Ikaw yung talagang pinakamagaling. Hindi po. Kapag nakababa yung protection mo, you lack self-control, self-discipline, self-restraint, it opens yung atake. Talagang bukas na bukas ka upang ikaw ay maibagsak. Kaya dito po sa church, tingnan ninyo, napakalaga tinuturo po natin yung about spiritual discipline. Para magkaroon po ng self-discipline, tayo po, tinuturuan tayo ng Diyos, self-discipline. Si Daniel po, isa po sa mga halimbawa na nagtagumpay because of that self-discipline. Nung dinala po sila na Shadrach, Meshach, Abednego sa Persia, the modern day Iran, talagang sabi po sa Daniel chapter 1, si Daniel, binuo na niya sa kaloob-looban niya, purposely, ahead of time, hindi pa po nangyayari yung iaahin yung mga pagkain. Nasa kaloob-looban na po niya na hindi po siya kakain ng pagkain ng hari. Hindi po. Hindi po. Kahit gaano kasarap. That's his discipline. At in-apply niya, dapat makontrol niya sarili niya. Self-restraint. Dapat i-restrain niya ang sarili niya. So ito pong mga spiritual discipline natin, napakahalaga nito, nakakatulong to. Para tayo talaga magtagumpay. Gusto ba niyo magtagumpay sa susunod na taon? Prepare yourself, magkaroon ka ng self-control, self-discipline, self-restraint. Maaaring malinaw na yung vision. Vision, nandyan, lagi nating naririnig ang pangitain. Pero if we lack self-discipline, ano yung mga habits mo? Ano yung mga lagi mong ginagawa? Yan, papatayan sa atin. Yung mga nakahiligang gawin. Yung kinahihiligan mo ngayon, ano ba yan? Is that part of your discipline? Paano po magkakaroon ng self-control and self-restraint? You need to fortify, kailangan palakasin po natin ang ating self-discipline. Kailangan lumakas po tayo doon sa ating self-discipline, yung spiritual discipline. Kasi doon, patuloy po tayong namumold. Patuloy po tayong nagsasubmit sa ating Panginoon. Patuloy po tayong nagpapailalim sa move ng Holy Spirit, sa pangunguna ng Banal na Espiritu. Lalong-lalo na, ang self-control ay isa sa bunga ng Espiritu, mga kapatid. So mahalaga tayo po talaga ay magpailalim sa Banal na Espiritu. So si Daniel po naging matagumpay. Kailangan po ni Daniel ng self-discipline. Pero kailangan din po niya ng self-control. Ang tatlo pong ito, laging naglalaro, interrelated po ito sa Bible. Dahil may mga darating ang panahon, may mga magse-set up na gusto siyang ilaglag doon po sa kingdom. Dahil napopromote po si Daniel. Kaya kailangan din po niya ng self-control. Kailangan po niya ng self-control. Like Nehemiah. Matindi po ang self-control ni Nehemiah. Pinakita po niya ang kanyang self-control by not fighting back. Marami pong threat. Marami pong nagsasalita ng hindi maganda sa kanya. At talagang papatayin siya, pinapainan siya. Pero si Nehemiah, matindi po ang self-control. Hindi po siya pumasok sa pain. Kaya hindi po siya off guard. Hindi po nawala ang kanyang protection, the wall, because meron po siyang self-control. Wala pong nagawa yung mga kaaway. Wala. Kasi nandoon po yung walls of protection. Merong self-control sa Nehemiah. How many times yung mga attempt ng kaaway, ng mga tumutulig sa kanya upang siya'y ibagsak, upang mawala ang focus niya. Ito mga kapatid, napakahalaga. Yung pinagagawa ni Lord, dapat alam na alam nyo. And that is your focus. Si Nehemiah, malinaw sa kanya, bakit siya sinent back sa Jerusalem. And that is to build the wall of Jerusalem. Bagsak ang wall. Pero habang siya nagbibid ng wall, kailangan yung wall sa kanya, protection niya, the self-control ay nandoon. Kung gaano kahalaga ang wall sa physical, sa kingdom, sa city,
Ano? Sa nation, lalong-lalo po sa individual, kailangan hindi po bagsak ang wall po natin ng protection. So habang binibuild po nila ang wall of Jerusalem, so nandyan po yung atake. Malinaw po ang kanyang misyon, mga kapatid. Kaya meron po siyang focus. Hindi po siya yung tinatawag siya, halika, iwanan mo muna. Hindi. Tuloy-tuloy siya. Kasi alam nyo, habang ginagawa po natin yung layunin ng Diyos, meron pong mga trap, meron pong tatawag sa inyo upang alisin ang inyong pansin, ang inyong focus doon sa pinagagawa ng Panginoon. Along the way, may mga hihila sa iyo. Kaya dapat, mga kapatid, huwag kang magdi-disconnect kay Lord. Amen? Para tuloy-tuloy pong dumalo yung kanyang revelation. Amen? Dapat lagi kang konektado. Kasi once na disconnected ka, ang mananaig ng communication, messages sa iyo, ay hindi na yung mensahe ng kaharian ng Diyos. Hindi na mensahe ng kalangitan. Mensahe na po ng kamunduhan. Mensahe na ng kaaway. Delikado po yan. Then, papasok po, mawalan ka ng self-control. Magkakaroon po ng kaguluhan. When there is no self-control, people talagang magulo. Magulo. Why? Wala pong self-discipline, walang self-discipline, magulo po ang tahanan. Bakit po? Wala pong oras ang pagtulog. Wala. Wala ring oras ang paggising. No discipline. Mga nasa bahay, mga anak, walang oras ang kanilang pagtulog. Napakahalaga po may oras. That's discipline. Anong oras dapat matulog? Anong oras dapat gumising? Hindi pa pwede yung kahit anong oras na lang. Masisira. Masisira. Marami pong buhay nasisira because walang self-control, self-discipline, self-restraint. Pagkain, mga kapatid, pag walang self-control, self-discipline, self-restraint, it will break us. It will not make us. Pagkain. Opo. Pag wala po ito, sa lahat po ng area, mga kapatid, napakahalaga po ng pinag-uusapan po natin. Isa pa rin po magandang halimbawa, si David. Related to self-control. Nung meron na po siyang pagkakataon, 1 Samuel 24:1-14, na patayin si Saulo na humahanting sa kanya, na-control niya ang sarili niya. Ang sabi na kanyang general, na kanyang tauhan, Lord, nandyan na yung humahanting sa inyo, pagkakataon na ito. Yung kuweba na pinagtago, natulog si Saulo, doon din si David. Pero hindi po niya pinatay si Saulo. In-apply po niya ang self-control. Wow. Nanaig po sa kanya yung kanyang commitment kay Lord. Hindi siya ang papatay kay Saulo. Hindi nilagay sa kanya mga kamay ang pagpatay kay Saulo. Kung mamamatay man si Saulo, hindi sa pamamagitan ng kamay ni David. Mga kapatid, ang pagganti ay hindi po nilagay sa atin. Vengeance is mine, sabi ni Lord. Ako ang gaganti. May gumawa sa'yo ng masama? Ginawa ka ng masama? May nag-post sa Facebook ng hindi maganda against you? Talagang parang ikaw talaga ang pinipinpoint. Hindi lang pinahagingan. Ikaw talaga yon. Gaganti ka ba? Control yourself. Dito po maraming lumalaglag eh. Social media pa lang. Electronic pa lang, marami nang hindi may apply. Kasi napakabilis eh. One click lang eh. Kaya marami pong tao ngayon wala nang control eh. Madali rin pong may scam. Bakit? Walang control. Pasok agad. Sige. So madali pong malinlang. Because we lack self-control. We lack self-discipline. Lastly, mga kapatid, ito matindi po. Nag-apply ng self-control sa kanya sarili. Jesus, walang iba po. Ang Panginoon Jesus. Doon po sa Matthew 26 verse 53, nung siya po'y nasa harap ni Pilate, Governor Pilate.
talagang sinisindak pa siya dahil siya'y nasa harapan ng gobernador. Maraming panahon siyang nananahimik pero minsan siya nagsalita kay Pilato at sabi niya, Matthew 26 verse 53. Kasi parang somewhat si Governor Pilate ay parang pinahihawatigan si Jesus na sumipsip sa kanya para ma-spare siya, para hindi siya mahatulan ng death penalty. Pero hindi niya maliling lang si Jesus. Ang sabi pa nga niya, do you think that I cannot pray now to my Father and He will provide me with more than 12 legions of angels? Mandirigma yun. Ilan ba ang 1 legion? Sa Roman army, ang isang legion ay 6,000 strong armies. 6,000. Ang sabi ni Jesus, pwede siyang tumawag sa totoo yun, nagsisinungaling ba ang Panginoon? Pwede siyang tumawag ng 12 legions of angels. And how many is that? 12 times 6,000. How many is that? 72,000. So, 72,000 strong. Ito mga sundalo ng kaharian, ha? Sundalo na. Alam ba ninyo, may sundalong inassign ang Diyos about sa atin? Because we belong to His government, to His kingdom, bawat isa may isang anghel. Alam ba nyo ang itinutumba ng isang anghel sa time ni na King Jehoshaphat? How many thousand, hundreds of thousands, tens thousand, how many thousands of the enemies tinutumba? Isang anghel lang. Isa lang. 182,000 in the times of Jehoshaphat. Isang anghel lang po yan. Yung sinasabing bawat naliligtas, nag-a-assign ng Diyos ng isang anghel. Yun po yun. Kaya huwag kang matatakot dahil ang kingdom of heaven ay nagsisend ng. Ang iba sa atin nananalangin, Lord, padala mo po kami, madaming anghel, Panginoon. Bantayan mo po kami, madaming anghel. Huwag ka namang masiba. Yung isa pa lang, sapat na more than enough. Pag nag-pray ka, Lord, madaming anghel, Panginoon, dito sa amin, sa bahay namin. Grabe naman yon. Madaming anghel. Yung isang anghel, how many hundreds of thousands itutumba nun? Kahit magplano lahat sa barangay mo ng laban sa'yo, isang anghel ang katumbas niyan, ubos sila. Mga kapatid, get to know the Word of God. Kaya minsan mali yung prayer natin Kasi hindi natin alam ang salita ng Diyos. So, si Jesus nagsasalita, pwede siyang tumawag ng 12 legions of angels. Ilan lang ang mga sundalo ng mga Romano sa Jerusalem that time? Baka 1 legion meron. Pero yung 12 legions, walang ganong kadaming sundalo ang mga Romano sa Jerusalem that time. Grabe. Tumawag ba si Jesus sa Father para magpadala ng mga anghel? Very tempting po yun. Kasi parang sinisinda ka, parang sinusubukan, kinontrol po niya ang sarili niya. Nakontrol po ni Jesus. Pakaisipin niyo, kung hindi niya nakontrol yon, nung sinabi pa nung mga religious leaders saka nung magnanakaw na isa, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bakit di ka bumaba dyan? Tanggalin mo sarili mo at pati kami tanggalin mo. Grabe, sinusubukan talaga siya, di ba? Diablo talaga. Kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bakit di mo tanggalin ang sarili mo dyan? Sabi mo mga nandoon, mga religious, oo nga. Ikaw bang anak ng Diyos? Sinasabi mo ikaw ang anak, bakit di ka bumaba dyan? Grabe, tinutokso talaga. Kailangan doon self-control. Yung talagang naiinis ka na, yung talagang gusto mo nang kumawala. Nahihirapan ka pa. Nape-pressure ka. Yung in the midst of pressure, no, nape-pressure ka, kailangan mo ng self-control. Ang sinasabi sa'yo, walang katotohanan, binabato sa'yo yung katotohanan, mga akusasyon, walang katotohanan. Parang hindi mo na kaya magpigil, gusto mo nang... Pero you need self-control. Si Jesus na control niya. Remember, siya ay nasa katawang katulad natin. Subject niya sa pain. Nasasaktan siya. May damdamin siya.
Nasa katawan siya. Pero nakontrol niya. Kung hindi niya nakontrol, wala tayong pag-asa. Wala. Wala tayong pag-asa makabalik sa Diyos. Wala nang Christianity. Wala na. Amen. Kung hindi natin na-control. Kung hindi ka nag-apply ng yung self-discipline, self-restraint, self-control, maring buwag na ang cell group mo. Pero in-apply mo yung kaya, nandiyan pa rin. Lumalaban, hallelujah. Tumatatag tuloy-tuloy. Because you have self-discipline. Because you know the vision of God. Kung hindi ka nag-apply ng self-control, maring buwag na ang pamilya mo. Wasak na ang tahanan nyo. Pero dahil you have self-discipline, self-control. Mga kapatid. Kung hindi mo in-apply self-control, self-discipline, self-restraint, maring 6 feet below the ground ka na. Patay ka na. Mga kapatid. Pero napigilan mo sarili mo. Kung hindi mo napigilan sarili mo, maring wala na kayong bahay. Bakit? Hindi naman sa ibebenta mo. Sinunog mo na. Sa galit mo, sa tatay mo, o sa nanay mo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba babalik pa? Hindi na po, nasumpungan na po natin yung magandang buhay. Yung buhay na nagmumula sa Diyos. Hindi na po tayo babalik sa dating buhay. Pag-iigihin pa po natin sa pagpasok ng panibagong taon, itong buhay na taglay natin na galing sa Panginoon. Dahil gagamitin po tayo ng Diyos. Ano po ang sabi ni Winston Churchill? You want to be great? Responsibility ang susi sa greatness. Be responsible. Pag ikaw ay may self-discipline, self-control, self-restraint, magiging responsable ka. Magiging responsable kang tatay, nanay, anak, leader, manggagawa. Magiging responsable ka because you have self-discipline, self-control, and self-restraint. You want to be great, sabi ni Winston Churchill, responsibility is the key. Ito ang susi. Be responsible. Be responsible. Dahil tayo po ay tinalaga ng Diyos. Tayo po ay may gampanin. Bakit po tayo nandito? Tayo po ay maging blessing sa ating pamilya, sa ating kapwa. And I believe, sa pagpasok po ng panibagong taon, there will be overflow. By this time, next year, ano yung inaasam mo? Tayuan mo. Focus. Na sinasabi ng Diyos, by this time, next year, you will have it. Minintay kang promotion? Minintay kang trabaho? By this time, next year, you can have it. Hallelujah. You can have it. Huwag kang lalayo. Stay connected. Stay focused, mga kapatid. Dahil matindi po ang mga mangyayari. Hallelujah. May gagawin po ang Panginoon. Kaya, ito po ang kapanapanabik na magaganap. Patuloy po tayong magpamold sa Kanya. Patuloy po tayong mag-focus sa Kanyang layunin sa ating buhay. Hallelujah. Dahil may gagawin po ang Diyos. Dakilang bagay. Let's stand up. Tayo po tumingin lahat.